Legend of the Blue Sea and The Emperor, Owner of the Mask are two of the best Korean dramas I watched during pandemic. Dito nagsimula ang kagustuhan kong makita mismo ang ganda ng South Korea. And today, samahan ninyo akong bisitahin ang bansang ito and discover the hidden gems of this beautiful country. Kumapit ka na because today, I'm going to share with you my full travel itinerary na pwedeng makatulong sa inyo kung may bala kayong bisitahin ng South Korea. Pero bago yan, my name is Bri. I love sharing practical gala tips on how to make your travel easy, safe, and comfy. And also, ito yung mga promo codes ko na pwede ninyong gamitin para makakuha kayo ng discounts on these booking platforms. First, we book our flight by AirAsia. 3 hours and 45 minutes yung naging flight papuntang South Korea. Huwag po kayo magtaka kapag nakita po ninyo sa itinerary na mahigit 4 na oras ang flight tulad dito dahil may time difference po. Mas advanced ng 1 oras ang South Korea versus Philippine Standard Time. Kapag pupunta po kayo ng Korea, please note that bringing livestock and certain animal products into South Korea is restricted and must declared at customs. Failure po to declare or comply with these regulations can result in fines or even a ban from entering the country. Passengers also are advised to refrain from carrying such items po in their luggage. Kung ano po yung mga dapat ninyong gawin bago kayo pumunta ng South Korea, meron po akong separate video niyan. Ito po yan, panoorin nyo na lang. Pagkalapag po ninyo sa Incheon International Airport, papasok po kayo dito sa sikat na maliit na pintuan na to na may nakalagay na Welcome to South Korea. Ito yung dadaanan ninyo papuntang arrival area. Hindi naman po kayo mawawala kasi meron namang mga signages. Also, please be reminded that Filipinos are not required to fill out health declaration form. Baka po kasi malito kayo dahil meron iba na nag-fill out nito, but for Filipinos, hindi na po nila yan hinihingi o hinahanap. Once nakapasok na po kayo, sasakay kayo ng shuttle train papuntang baggage claim. Sa Terminal 1 po yan, 1 stop lang. Naiwan na po kami dyan ibang Pinoy kaya wala ng tao nang sumakay kami. Kung maiwan po kayo ng train tulad namin, don't worry dahil yung shuttle train runs every 5 minutes. After nyo po sumakay ng train, dadaan naman kayo sa immigration. Hanapin nyo lang yung signage na foreign passports dahil dun po kayo pipila. Kapag tapos na po kayo sa immigration, proceed naman po kayo sa baggage claim. Then bago kayo makalabas sa arrival hall, i-check ulit po yung mga baggages ninyo. Bago kami bumiyahe papuntang hotel, kinuha muna po namin yung T-Money card na binili namin sa Klook dahil T-Money po ang ginagamit sa transportation sa Korea. Also, kinuha na rin po namin yung naren kong Pocket Wi-Fi. Both of these po, yung T-Money card and Pocket Wi-Fi, binook po namin yun sa Klook. Nag-withdraw na rin po kami sa Woori Bank using GCash and GoTime. After namin mag-withdraw, we travel na po papuntang hotel by airport limousine. Paano ba mag-avail ng airport limousine? Pwede po kayong bumili ng ticket sa ticketing booth. Sa airport po mismo, 17,000 won po yung bayad. 1 hour and 30 minutes yung naging travel namin from airport to Myeongdong, and also we stayed at MG Hotel. Maganda po yung location ng hotel na to dahil maraming kainan, and if you love partying, ang daming bars po dito. After namin mag-rest ng konti sa hotel, lumabas naman kami para tikman yung Korean chicken. Diyos ko, grabe, na-enjoy namin talaga ng sobra. As in, masiramon po yung Korean chicken. Huwag nyo po palalampasin yan kapag nasa Myeongdong po kayo. Then after that, we go back to our hotel to freshen up dahil pupunta naman po kami sa Han River. Nag-decide po kami mag-jog sa Han River kasi isa talaga ito sa mga jogging spots sa Korea. Then nag-chill lang ng konti and then go back to our hotel to get some rest. That's our day 0 in Korea. Thank you guys for watching and don't forget to follow me para mapanood nyo po yung next part of our itinerary. Happy travel!